Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Sapagkat sa umaga po ito ay patuloy po na na-experience namin ang inyong presensya sa aming po mga buhay sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Nagpapasalamat kami sapagkat kanina ay patuloy na namin naranasan ang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu at salita. We are thankful, Lord, sa natapos namin pag-worship sa inyo sa pamamagitan ng mga awiting spiritual. Marami pong salamat sapagkat tunay na in your presence, there is a fullness of joy, there is a peace, and of course, alam namin, Panginoon, nagpapahinga kami sa inyong presensya. Ngayong umaga, patuloy kong ipinapanalangin na ikaw ang maglagay sa puso ng mga kapatiran ng kakayanan ng biyaya ninyo na maunawaan at maintindihan ang aming pong pagsasalusaluhan na inyong mga salita. Buhat po dito sa Book of Ephesians, Panginoon Diyos, chapter 1. Nawa, magbigay po ito ng panibagong encouragement, correction, at patuloy na encouragement sa puso ng bawat isa. At ang banal mo pong Espiritu, Panginoong Jesus, ang may kakayahan nito. Panginoon, lagi kong sinasabi, without you, I can do nothing, O Lord. Kaya sa ministeryo ng pangangaral ng inyong salita, lagi po ako nagtitiwala sa inyo at sa inyong banal na Espiritu. Nabibigyan niyo po ako ng wisdom. Ganun din ang lahat ng makaririnig at mag-aaral ng inyong mga salitang ito. It's our prayer in Christ's name. Amen and amen. Next ko po hiningin na buksan po ninyo ulit ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Efeso chapter 1 verses 15 to 23. Efeso chapter 1 verses 15 to 23. Nasabi po ng Word of God ay ganito, kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pagpapasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ng mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Jesucristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at kapamuluan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos ang kapangyarihan ni Kristo, sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng Iglesia. Ito, ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Muli ang ating pag-aaral mula po rito sa passage ng Ephesians chapter 1 verse 15, ipanalangin natin ang bawat isa. Part 2. Ulitin ko, ipanalangin natin ang bawat isa. Nais ko po muna na reviewin natin itong pag-aaral natin ito. Una, tinignan natin dito sa ating pag-aaral sa verses 15 to 16 kung sino ang kailangan natin ipag-pray. Alam natin sa nakaraang pag-aaral po natin na kung saan pinag-aralan natin ng si Apostle Paul ng isulat niya ang salita ng Diyos na ito para sa mga taga-Efeso. Alam natin na siya ay nasa kulungan. Dapat niya siya yung nasa isang kalagayan na nadi-discourage eh. Napansin nyo? Pero kung makikita po natin
inhay po ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Despite po na nasa ulungan siya, si Apostol Paul ay patuloy na ginagamit ng Diyos upang ang kanyang salita ay madala sa mga taga-Epeso. Nakita natin yon. At ang kanyang dinala na liham sa Epeso, buhat sa ating Panginoong Diyos, ay patungkol sa pagkakaroon ng pananalangin sa bawat isa. Of course, alam natin, bago magsimula ang verses 15 and 16 ng chapter 1, may nauna na chapter 1 hanggang chapter 14. At dito natin makikita kung paano tinalakay ni Apostol Pablo ang lahat ng pagpapalang spiritual na binigay ng Diyos sa chapter 1, verse 3 and 4. At yon ay walang iba, kundi ang pagpapala ng isang Diyos at tatlong persona sa buhay ng isang taong makasalanan. Nakita natin sa chapter 1, verse 4, na hinirap tayo ng Diyos Ama bago palikhain ang sanlibutan. Sa verse 5, ang sabi doon, tinubos tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo nung tayo'y mga patay pa at makasalanan. Pagdating ng verse 11 to 13, binigay sa atin ang banal na Espiritu bilang selyo at tanda ng ating kaligtasan. Sa madaling salita, ang lahat ng pagpapala na binabanggit ni Paul ay patungkol sa Diyos. If we have God in our lives, we are totally blessed. Amen po ba? At ang pinakamahalaga na pinakaintindi ni Paul dito, sino ba yung Diyos na yan na nagligtas sa atin? At yan ay walang iba, kundi ang isang Diyos sa tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngayon, matapos niya malaman na yung gospel na yon, the gospel of God, ang Diyos na ito sa tatlong persona ay patuloy na nagliligtas sa mga mananampalatayang naroon. Nung binalitaan si Pablo ng galing na servant, galing sa Epeso papunta sa kanyang kulungan, ang ginawa ni Apostol Paul ay higit siyang nagpasalamat sa Panginoong Diyos. At ito nga ang kanyang binanggit. Kung maalala nyo, nung nakaraang Sunday, sa Roman numeral number 1, sino ang kailangan nating ipag-pray? Well, nakita natin sa verse 15 to 16 yan. Ang makikita natin dyan ay ito. Ang mga kapatid natin tumanggap din ng biyaya ng Diyos tulad natin. So, anong ibig sabihin niya? Sabi ni Paul, sa Ephesians 1, 15 to 16, magandang balita Biblia ay ito. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, ano yung kasunod? Walang tigil ang pagpapasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakalilimutan ipanalangin kayo. Isipin nyo, pag mayroong naliligtas si Paul, walang tigil ang kanyang pagpapasalamat. Amen? Bakit kaya gano'n si Paul? Kasi alam ni Paul na yung tao na makasalanan iyon, na nasa ilalim at talikala ng dyablo, mapapahamak sa apoy ng impyerno, ay nakawala sa kasalanan. So para kay Paul, napakahalaga na salvation para sa isang taong makasalanan. Kaya nga, sino ang palaging inaalala ni Paul sa mga prayers niya? Yung sinulatan niya, yung mga taga-Ephesians believers. Sabi niya sa verse 1 and 1, sa English, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Yun yung pinag-pray niya. Yung mga mananampalataya, yung mga naligtas. Ngayon, ito yung tanong, ano ang dapat ipanalangin? Kasi tayo, madalas kapag may mga prayer request tayo o na sinasabi, sometimes we are requesting yung mga personal na needs po natin. Tama po ba? Nakakalimutan natin yung prayer na pwede mo po bang ipag-pray yung mahal mo sa buhay na hindi pa naliligtas? Di ba minsan hindi natin may sasama sa prayer yun? Pero ibahin natin si Paul. Sabi ni Paul, meron dapat tayong ipanalangin. Ano sabi niya? Pananampalataya, pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos. So meron tatlo na dapat na ipanalangin daw. Yung pinag-aralan natin doon.
At dapat ipag-pray sa mga mananampalatayang kapatid natin at sa pastor o leaders ng church. Una, yung pananampalataya natin o pananampalataya na dapat pinag-pray natin. Yung pangalawa, yung pag-ibig na nakasentro kay Kristo ay dapat nararanasan. At pangatlo, yung pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Now, sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral ngayon, sa Roman numeral number 2, ano ang kailangan natin ipag-pray? Tinalakay mo natin sino ang dapat natin ipag-pray. Of course, ang sabi ni Paul, mga kapwa nating mananampalataya. At the same time, yung mga taong hindi pa kasi-save. Pero ngayon, yung ikalawa, ano ang kailangan natin ipag-pray? Tingnan natin ang verses 17 to 19. At dito tayo magpo-focus, Lord willing, sa susunod, yung isang ikatlong punto. Ang sabi ng verses 17 to 19 ay ganito. At hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng kahubungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nanali sa Kanya, ang kapangyarihan din iyon, ang muling bumuhay kay Jesucristo at nakaluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan. Ngayon naman, ano ang kailangan natin ipag-pray? Marami siyempre. Pwede kasi kung ano lang ang sumagi sa isip natin. O kung ano lang ang prayer request nila. Pero dapat matutunan natin kung paano ipag-pray yung mga bagay na higit na mahalaga. Kung ano ang pinag-pray ni Apostle Paul para sa mga taga-Epeso. Maganda rin siyempre, natularan din natin yung mga prayer ni Apostle Paul. Ano ang prayer ni Apostle Paul para sa kanila sa Ephesian Church? Sabi ron, na gumawa ang Espiritu Santo para sa kanilang paglago sa pag-unawa, sa katiyakan, sa kayamanan at kapangyarihang nasa kanila na. If you imagine, present tense, yung word na ginamit dito, nasa kanila na. Ano yun? Yung Espiritu Santo, yun yung pinag-pray ni Paul, na gumawa ang Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya. Ano yung gusto ni Paul na gawin ng banal na Espiritu sana sa buhay ng mananampalataya? Sabi dito, paglago sa pag-unawa. Saan? Sa katiyakan, sa kayamanan, at sa kapangyarihan. And all of this is the work of the Holy Spirit. Ngayon, pakinggan nyo yung prayer niya. Idinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng kabulungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siya makilala. Nakita niyo po ba yan? Ano yung prayer? Ang sabi dito, itinadalangin ko sa Diyos. Ano yung tinadalangin sa Diyos? Ng ating Panginoong Jesucristo, alin daw, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng kabulungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siya makilala. At sabi niya dyan, na waliliwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At kung ano, ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin ng mga nananalig sa Kanya. Ephesians 1:17-19. Yan yung prayer ni Paul. Tingnan niyo kakaiba, di ba? Napakakaiba ng prayer ni Paul. Yung prayer ni Paul, patungkol saan? Sa pinakamahalagang kailangan ng tao. At ano to? Walang iba, kundi ang spiritual growth niya. Sasabihin,
natin habang inaaral ko to, bakit gano'n si Paul? Bakit hindi nasa puso ni Paul yung mga temporary na pangangailangan ng tao? Kasi alam ni Paul na kailangan ng tao ng lahat ng pangangailangan niya. Pero alam niyo kung ano ang pinapakita ni Paul dito? Pero meron pang masikip na kailangan ng tao na pang-eternal. At ito ay walang iba, kundi yung karunungan ng kanilang pananampalataya kung sino ang Diyos. Sabi niya, ang dapat daw natin ipapray ay ano daw? Letter A, ang espiritu ng karunungan. Kayo po, alam natin lahat ito. Yung mga anak natin, pinag-aral natin ng kinder. Tama po ba? To gain more knowledge. Yung anak namin na si Timothy, naalala ko pa, 3 taon po yan nag-aral ng preparatory. 3 taon po. Nursery, tapos preparatory, 2, kinder 1, at saka kinder 2. 3 years. Tapos, hindi naman po libre, nagbabayad din po kami. Bakit namin siya pinag-aaral noon? Kasi, alam namin, in the early childhood ng bata, what is most important is yung foundation niya. And what is the foundation ng bata? Yung nasa 3 years old siya, pataas. Yan po ang pinaka-crucial sa bata. At dapat, sa ganung edad niya, ay matangnan siya ng karunungan. And I tell you the truth, we are not napadala siya sa isang paaralan na hindi Christian. Pinadala namin siya, pinag-aral namin siya sa isang eskwelahan na hindi lang siya huhugin sa mga sekular na aral, kundi maging sa pinaka-basic ng pananampalataya, meron siya dapat. At yun ay walang iba kundi ang Word of God. Nakita niyo? That is the balance, gaining knowledge kahit sa atin. Word of God and yung practical. Ngayon, sa buhay ng bawat isa sa atin dito, alam natin na paano ba tayo lalago sa karunungan ng Diyos. Kailangan natin na maintindihan, if you are Christian, if you are genuine believer, like the Ephesians Church na sinulatan ni Apostle Paul, dapat meron kang heart at sa isipan mo, Lord, I want to know your word in my life. Amen po ba? Lord, I want to know you more sa buhay ko. And I want to gain knowledge with humility coming from your words. And that is the scripture, and that is the Bible. Kaya si Paul, ang kanyang prayer, Lord, yung Ephesian Church, Lord, yung mga na-convert na nananampalataya, I pray that they will continue to grow in your knowledge. Pasin ninyo, ulit, ang Trinitarian framework ng prayer ni Paul. Tulad dito, yung mga previous na bahagi na meron ng Trinitarian na kahubugan. Ang apila ni Pablo sa prayer niya ay sa Diyos Ama. Ang Ama ng Panginoong Jesucristo. Nakita niyan? That is His prayer. Alam niyo, consistent ito sa prayer na turo ni Jesus mismo, sa Lord's Prayer. Na in-address natin ang prayer natin to our Father in heaven. Malinaw po yan sa Matthew chapter 6 verse 9. When the apostle asked Jesus, Lord, teach us to pray. Ano sabi ni Jesus Christ? Sa Matthew chapter 6 verse 9, ganito kayo manalangin. Ang sabi niya, Ama namin nasa langit. Bakit our Father in heaven? Because the word Father is relational. Amen po ba? Amen. Hindi ka po pwedeng makapag-pray sa Panginoong Diyos if you are still and remaining as a sinner. There is something wrong na sasabihin natin na ang lahat ng prayer ay dinidinig ng Diyos. Why? Because in 1 Peter chapter 3, verse 9, ano sabi ron? Ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Panalangin nila ay agad dinirinig. Pero may kanto, ngunit yung makikita ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang mukha sa puwag nagngingit, ngit. Not all prayers pinapakinggan ng Diyos. Tayo na mga anak ng Diyos through Jesus Christ, naliligtas niya tayo ang pinapakinggan ng Diyos. Ano ba yung sabi ng Romans chapter 8? Ang sabi, kaya nga, makakatawag na tayo sa Diyos ng Aba, Aba o Ama. Why?
Because of the Holy Spirit who dwells in us. Kaya hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng mag-pray kay Jesus o sa Holy Spirit. Pero kung nakadirekta sa Diyos, ang pangunahing prayer natin, yun ay pagkalala na siya ang pinanggagalingan na lahat ng mabuting bagay na kailangan natin. Why? He is the Father of glory o ang maluwalhating Ama na konektado rin sa papuri ni Pablo sa verses 3 to 14. Na nagsasabi, sa atin na ginagawa ng Diyos ang lahat for His own glory. At napaparangalan ng Diyos kapag naibibigay niya ang tulong na kailangan natin. Nakita niyo? So that is the Trinitarian prayer. We are not praying. Kapag kasi nag-pray tayo sa Diyos Ama, alam natin, Jesus Christ is our mediator. Amen? And the Holy Spirit, yung nagbibigay ng understanding sa mga prayers natin na minsan wala ho sa akma. Kaya ang prayer po natin ay Trinitarian. Sabi nga ho ng isang theologian, ang pangalan niya ay si John Piper, tungkol sa prayer ay ganito po. We get the help. God gets the glory. Nakita nyo? Kailangan natin ng tulong. Pero ang Diyos ang kukuha ng kaluwalhatian. Amen? Sometimes, when God answers our prayer, pansinin niyo po yung sarili niyo, nagbabalik pa tayo ng papuri sa Diyos. Yun ang problema minsan eh. Think about this. When we ask the Lord a specific prayer, pag ba sinagot ito ng Lord, Lord, salamat, sinagot mo. Hindi ako karapat-dapat, kaya sinagot mo yung prayer ko. Tama po ba? Dapat ganun yung naiisip natin. And if we ask the Lord a specific prayer, ang gusto ng Lord, nagpapalik tayo ng papuri sa Kanya. When God gave us blessing sa buhay natin, ang gusto ng Lord, nagbabalik tayo sa Kanya. Alam niyo si Lord, hindi na kailangan. Kahit hindi tayo magbalik ng papuri ni Lord, Diyos siya eh. Tama po ba? Pero alam niyo, when you give glory and thanksgiving sa Panginoon Diyos, yung heart niya, natutuwa dahil alam niya na you are grateful sa pagpaguli niya ng lahat ng iyong mga kailangan. Si Lord, ang gusto niya, lagi tayo nagbabalik sa Kanya. Bakit po? Kapag binigyan ng Lord ng karunungan, gusto niya, pag-lingkuran mo siya sa karunungan. Tama po ba? Kapag si Lord, binigyan ka niya ng talents at saka gifts, gusto niya, balikan mo rin siya ng talents at gifts mo. Kapag si Lord, binigyan na tayo ng blessing financially, gusto niya, magbalik din tayo sa Kanya. Napasin niyo po ito? Hindi dahil kailangan ni God, kundi dahil natutuwa siya, at yan yung dapat na maging disposisyon na parang isa sa atin na we need to be grateful to the Lord because sino ho tayo para tumulan ng Lord sa pangangailangan natin? Despite na alam tayo niya, ama namin siya, pero paano kung hindi tugunin ng Lord yun? Nagkasakit tayo. Paano kung hindi tugunin ng Lord yun? At hindi ko tayo. Tama po ba? Mga kapatid, we should be grateful sa ating Panginoon Diyos. Yan yung gusto ng Panginoon. We get the help. God gets the glory. When we ask the Lord a specific prayer, sinasabi natin, Lord, ito yung kailangan ko po. Ama, maawa ka. Tugunin mo. Pero dapat, nagpapasalamat tayo sa Lord. Dahil alam natin na tinutugon niya at binigay niya yung pangangailangan. Good deal. Right? For His glory and our good. Yan naman ang disenyo ng Diyos eh. Kaya tayo nagpe-pray. For our good. Alam niyo, pag nagpe-pray tayo, Lord, kailangan ko to. Kahit alam mo kaya mo, bakit ka nagpe-pray kay Lord? Kasi ang gusto mo, huwag kang mag-rely sa kakayanan mo. Tama po ba? Kahit alam mo na yung sasagot mo sa exam mo, pero sinasabi mo rin, Pastor, pag-pray mo po ako. Alam mo naman ang isasagot mo because you want to rely sa karunungan at sa magagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ano ang prayer ni Paul para sa kanila? Ano ang prayer ni Paul para sa mga taga-Ephesian Church? Ang sabi niya, na pagkalooban na kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siya makilala. Yung adjective po na salitang lubos ninyo siyang makilala. Nakita niyo? Si Paul alam niya. Even yung Apostle Paul, in Philippians chapter 3, ano sabi niya? Sa verse 1, Panginoon, gusto pa po kitang makilala ng lubusan. Sa iyong
pagkabuhay sa iyong kamatayan at sa iyong paghihirap. Tama po ba? Sabi niya, hindi ko pa kita lubusang nakikilala. Mga kapatid, in the same way, don't say that you are fully know God sa buhay mo. And also to myself, I always pray to the Lord, Lord, hindi ko pa po kayo lubusang kilala. Ang dami ko pang dapat malaman kung sino kayo. Kaya when I speak to you, and it's sa buhay niyo, nagtuturo ako sa inyo, alam niyo, natutuwa ako. Ako yung unang natututo. Amen? Natutuwa ako kapag na-assign ako na magturo, kapag nagtuturo ko ako sa isang academy, sa Islam Academy, natutuwa ako dahil ako yung natututo. Kapatid, ganyan ba natin nilalagyan ng puso natin? Lord, I want to know you more sa buhay ko. Si Paul, yan yung sinasabi niya. Kapatid, pero most likely, hindi small na ang ginamit na espiritu. Ang tinutukoy nito, kundi capital E. Ano yan? Espiritu Santo. The third person. Tulad ng sinabi sa English Standard Version, may you give you the spirit of wisdom and revelation. Pero, ang prayer dito ay hindi para bigyan sila ng Holy Spirit, na para bang wala pa sa kanila yung Espiritu Santo. Nasa kanila na ang Espiritu, kasi nga, believers na sila at tinatakan na sila, sabi sa verse 13. Amen po ba? Just imagine, nasa kanila na ang Espiritu Santo. Kaya ang sabi lang ni Paul, kung hindi nyo, i-desire sa puso nyo at hindi tayo magpapanalangin upang lalo natin makilala si Kristo sa buhay natin sa pamamagitan ng gawa ng Banal na Espiritu, hindi tayo magkakaroon ng passion. The driven passion of the Holy Spirit in our heart to know more Jesus sa buhay po natin. At sa paanong paraan? Through the written word of God. Amen po ba? Meron na rin naman silang karunungan tinanggap bilang isa sa mga blessing ng Diyos. Nakakita na natin sa verse 9. Making known to us the mystery of His will. End quote. Pero dito, ang prayer ni Paul ay para mas lumago pa sila sa kaalaman at karunungan mula sa Espiritu. At siyempre, mangyayari lang ito kung babad tayo sa mga salita ng Diyos. Amen po ba? Kumusta po ang pagbibigay niyo ng time to study and meditate or read the Word of God? Araw-araw po ba naglalaan tayo ng oras niya? And how we will expect yung sarili natin na mag-grow tayo spiritually if we have no time for the Word of God sa buhay po natin? Wala pong mangyayaring pag-grow. Amen? Kapatid, ang gustong ipakita ni Paul dito ay ito. Kailangan mangyari ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagbababa at paglalaan natin ng oras sa mga salita ng Diyos. At sa pamamagitan nun, ay pinagpipray natin na lumago tayo sa pagkakilala sa Diyos in the knowledge of Him. Sa karunungan sa Kanya. Napansin niyo, karunungan sa Kanya. Siguro, if you notice, kapag nagtuturo ako dito sa inyo, hindi ko ako nagkukwento madalas sa sarili ko, sa pamilya ko. Tama po ba? Hindi ako. Because I know na nagpagod kayo na pupunta rito. And I know what you're expecting to me as a pastor is to communicate the Word of God properly sa inyo pong lahat na nandito. If you're aware, hindi lang po ako basta tatayo rito. Alam ng iba yan. Minsan, nag-propose ako, nasama niyo ako sa prayer kasi nag-aaral ako. Tama po ba? Ito, nag-aaral ako mula kanina. Ito, hindi ko ma-print ngayon yung ano natin. Because I want to know you more na ang inyong pastor ay nag-aaral, not to impress you. Ayun po ba? Hindi ako nag-ipapa-impress sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, upang makita ninyo kung ano ang inyong pastor na seryoso when it comes to teaching the Word of God. Amen po ba? Yan yung gusto ipakita sa atin, in the knowledge of Christ, in the knowledge of God, in the knowledge of Him. Ibig sabihin, ito ay apila para ang Espiritu ay ipakilala pa sa atin kung sino ang Diyos. At makikilala natin mabuti ang Diyos kung kilala natin si Kristo. Walang totoong karunungan kung walang pagkakilala kay Kristo. We grow in wisdom kapag lumalalim ang pagkakilala natin kay Kristo. Amen po ba? O baka mas malalim pa po ang pagkakilala ninyo sa ibang mga bagay. Hindi ko sinasabi na maging magaling ka sa science, maging magaling ka sa math, yung expertise mo sa trabaho mo, maging okay yan. Lahat po na yan ay mahalaga. Pero if you have
God above all. Amen po ba? Ang puso mo ay magdi-desire na makilala mo pa ng lubusan ng Diyos sa buhay mo. When Apostle Paul taught in Corinthians believer, in 1 Corinthians chapter 15, ano sabi niya? Ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Ano yun? Na si Kristo yung namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa utusan, siya'y dinibing at muling nabuhay ayon sa kautusan para sa ating kaligtasan. Kapatid, what is the most and high and needed knowledge sa buhay po ng bawat isa sa atin? I tell you the truth, the gospel of Jesus Christ. Amen po ba? Hindi po ako against sa pag-aaral. Dahil yan po ay ginawa natin. Education is good. Amen? Tama po yan. Your masteral, your bachelor, your doctorate, your expertise, lahat na yan ay mabuti. But I warn you, the most important knowledge in this world is no other than the gospel of Jesus Christ. Amen po ba? Above all, mas gusto mo natin na makilala si Kristo na lubusan sa buhay natin. At hindi mo natin yan magagawa kung wala mo tayo na tamang oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganyan ba yung prayer natin? Lord, gusto pa po kitang makilala ng lubusan. Lord, gusto pa po kita na maintindihan kung sino ka sa buhay ko. Lord, bigyan mo ako ng pagkakaroon ng pakiramdam na panlasang matamis katulad ng pulupok-yutan sa inyong mga salita. Lord, bigyan niyo po ako ng kagalakan na mag-aral kasama si pastor at ang mga kapatiran pag-aral na Sunday at sa mga Bible study. Yan po ba yung nararamdaman natin? O allergy tayo kapag narinig natin ang salitang Bible study? O allergy tayo kapag nasasabi na natin, andiyan na si pastor mangangaral at sasabihin natin, hindi ka mo nagsasalita, kahaba naman magturo ni pastor. Pero ang totoo, enjoy na enjoy ka sa mga ginagawa ko minsan. Sa pag-upan ng cellphone mo, di ba? Ay kitagkwentuhan sa mga bagay na, alam mo, panandaliang liligaya ka. Pero ang tanong natin, nag-i-invest ka ba ng oras, ng panahon, even money, upang makilala mo ng lubusan si Kristo sa iyong buhay? Kapatid, the prayer of Apostle Paul, to know God more sa inyo pong mga buhay. Pangalawa, katiyakan, kayamanan, at kapangyarihan. Yan yung prayer ni Paul eh. Tingnan nyo medyo marin po, pagpasensyo nyo na. Katiyakan, kayamanan, at kapangyarihan. Saan nyo makikita yan? Sa verses 18 and 19. Ano-ano ang kaalaman? Ano-anong kaalaman ang prayer ni Paul na lumago ang mga Ephesians believer? Nagbigay siya ng tatlo. Ang una ay pag-asang nakakabit sa pagkakatawag sa atin ng Diyos. Amen po ba? Ano yun? Pag-asa. Pag-asa po. That you may know what is the hope to which He has called you. In verse 18. Sa Tagalog nga, upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Mga kapatid, na magkaroon tayo ng katiyakan sa certainty ng future. Katiyakan natin sa hinaharap na naghihintay sa atin. Na kung tayo ay pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos para tumugon na may pananampalataya sa preaching ng gospel na napakinggan natin, meron tayong katiyakan na papabanalin tayo ng Diyos. Tutulungan magtagumpay laban sa kasalanan at mananatiling sumasampalataya at sumusunod kay Kristo hanggang sa dulo ng ating buhay. Amen po ba? May katiyakan. We need to pray na ito ang panghawakan nating pag-asa. Lalo na kapag nag-i-struggle tayo sa paglaban sa kasalanan o na-overwhelm sa sakit na dulot ng kasalanan ng ibang tao sa atin, lalo na yung pinakamalapit sa atin. Baka kahapon, sumakit ang damdamin mo kasi mayroong kang nakatampuhan. Tama mo ba? Baka kahapon, hindi natin naiwasan ang kasalanan at nahulog tayo.
sa pagkakamali, sa isip, sa pananalita at sa gawa. Kapatid, we need to pray. We need to pray na paghawakan natin ang hope na ito. Kasi minsan, kapag hindi natin pinaghawakan, lalo na yung gospel na nagligtas sa atin, na we are justified once and for all, and we have now, in the process of sanctification, sa buhay natin, ang nangyayari sa atin, ang para sinasabi natin, naku, hindi na yata ako ligtas ha. Nakagawa ako ng mali, nakapagsabi ko ng ganito, we are guilty beyond sa puso natin. Sabi natin, naku, hindi na ako ligtas. Kapatid, alam ng Lord kung paano niya tayo pinuproseso. Amen? Nakita niyo ba ito? Nakikita niyo na yung product na mag. Tama po ba? Nakikita niyo mag. Parang ang ganda niya. Pero alam niyo po ba kung ano yung proseso nito? Alam niyo po ba yung process nito? Ang process po nito ay madami. Kung bakit nahubog siya na maganda sa paningin natin. Amen? Yung nangyayari po sa buhay natin, na sometimes, nag-i-struggle tayo sa kasalanan. Minsan, we are sensitive. Dahil, nagtatampo agad tayo. Sometimes, ito yung dinadaanan natin sa ating mga buhay. All of this is what? Kumbaga ho, sa isang menu. Kumbaga ho, sa isang pagkain. Mga ingredients po yan. Amen? Upang yung proseso ng Diyos sa atin, ma-appreciate natin. At sasabihin natin, Lord, thank you. Kasi nalagpasan ko po yan, mas lalo akong natuto sa iyo. Amen? Now, ang pangalawa naman ay ang kaalaman tungkol sa kayamanan meron tayo. Sabi ng verse 18, what are the riches of His glorious inheritance in the saints? Sa Tagalog, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Now, akala kasi ng maraming Kristiyano, katulad natin, pobre tayo. Alam niyo pobre? Mahirap. Yun minsan ang akala natin. Akala kasi natin, mahirap tayo, pobre tayo. Akala kasi natin, ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa mga material na bagay. Amen po ba? Kaya kailangan nating ma-realize kung ano ang yaman na meron tayo. Ang sabi ni Pablo, yung yaman na meron ka, hindi yung pera mo. Yung yaman na meron ka, hindi ang mga material blessing na meron ka. Of course, we appreciate yung lahat ng bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Na-appreciate natin yan. Kapag meron tayong maganda, kapag meron tayong magandang kalusugan, kapag meron tayong pananalapi na maayos, kapag meron tayong galiran, meron ganon, Lord, we are thankful and grateful. Tama po yan. Pero meron tayong dapat ma-realize. Meron tayong dapat ma-realize kung anong yaman na meron tayo. At ang sabi ni Paul, glorious inheritance. Ano yung glorious inheritance? Maningning na! Maningning na! Yaman! O pamana sa atin. Just imagine ang mamanahin natin dahil kay Kristo. Ano yun? Yung buhay na wala hanggan. Well, gusto ko i-add dyan. Sa Luke chapter 11, alam natin yung matandang mayaman. Umanin ng marami. Tama mo ba? Sabi niya gano'n, nung siya ay nagkaroon ng ano, hello? 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 Yo. Yung sa Luke chapter 11, alam natin yun. Ang sabi ng matandang mayaman, simple lang eh. Naku, napakadami ko namang ilani ngayon, di ba? Ano sabi niya? Ang gagawin ko ngayon, pagpag-iba ko yung plan. Sabi niya. Ang sabi niya, ipapag-iba ko yung kamalik ko. Kasi sobrang dami niyang yaman eh. Tama po ba? Tapos ang gagawin ko ngayon, kakain, iinom, at magsasaya na lang ako. Nakita niyo? Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Hangal, ngayon din sa gabi ito, pumuli kita. Kanina mapupunta ang lahat ng kayamanan mo. Ganyan ang sasapitin ng mga tao, nag-iipot ng kayamanan sa lupa, ngunit sa harapan ng Diyos ay ano po? Dukha.
Napansin niyo po, ulitin ko, we are not against sa mga material blessing. Part po yan ang pagpapala ng Diyos sa atin. Part po yan ang mga pagpapala ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pagpapala ng Lord yan. Pero dapat po natin iintindihin, meron tayong mas matindi na glorious inheritance. And that is our faith with Jesus Christ. And that is our salvation. Kapatid, ito gusto natin intindihin. Meron tayong mamanahin dahil kay Kristo. Yung iba, kahinaan ay pera. Yung kahinaan ay material na bagay. Yung iba, luho. Yung mga nakikita ng mga tao sa inyo, na marka, na matagumpay ka na. Di ba? Tapos, pero kung makikita lang natin talaga ang laki ng yaman na meron tayo kay Kristo, talagang manlalaki ang mga mata natin sa tuwa at pagkamangha. Kailangan natin ipag-pray na ipakita yan sa atin ng Diyos. Ngayon, minsan, sinasabi sa akin ng ibang tao, Amang, ano ba ang trabaho ko? Sagot ko naman, nang mayroong confidence pero may kahinahunan, pastor po ako. Sabi ng kausap ko, okay yan. Kasi yung mga ilang kakilala ko, mayaman na sila. Sabi ko naman, ganoon po ba? Tapos, tinanong niya ako. Kasi, nagpapa-emission ako ng sasakyan sa Cabanatuan noong April 29, 2025. Tapos sabi niya, asan yung pinapa-emission mo? Na sasakyan. Tapos tinuro ko yung Kia namin model 1996. At tinanong niya ako, ipilan ang kotse namin. Sabi ko, yan lang po at wala pong aircon. Baka sa mukha niya yung pagkagulat. Marami pa kaming napagkwentuhan patungkol sa pagpapastor ng tunay na tinawag ng Diyos sa pastorin. At the end, ibinahagi ko sa kanya si Kristo at ang life ni Jesus dito sa lupa. Alam nyo, sometimes, that is the precept and perception of many man, especially kapag hindi Kristiyano. Yung susukatin ka, bakit yung nakilala kong pastor? Ganire. Tama po ba? Bakit ikaw? Yan ang isasakyan mo. Wala pang aircon. Di po ba? Alam nyo, I always thankful to the Lord and grateful to what He gave to us sa buhay po namin. Because I know in my life, tinawag ako ng Diyos, hindi sa ganong mga bagay. I always content to what God gave to us para sa paglilingkod namin sa Panginoon. Marami po kami napag-usapan na lalaki ngayon habang nagpapa-emission po ako sa Cabanatuan. Pero at the end po, ang hindi ko hinayaan na hindi niya marinig ay ang gospel ni Jesus Christ. Ang pangatlo naman ay ang kaalaman tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na umukilos sa buhay natin. And what is the immeasurable o hindi masukat na kadakilaan ng kapangyarihan para sa atin? Para sa atin, na naniwala sa Kanya, according to the working of His great might, sa verse 19. Sa Tagalog nga, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin, na mga nananalig sa Kanya. Ngayon, tingnan po natin. Ito po ang gusto natin. May mga pagkakataon sa buhay ng mga mananampalataya na ang liit ng tingin sa mga gagawa ng Diyos. Timothy, paano na please. Okay. Sige po. May mga pagkakataon sa buhay ng mga mananampalataya na ang liit ng tingin natin sa magagawa ng Diyos. We feel powerless sa pakikipaglaban sa kasalanan. We make excuses na hindi natin kakayanin ang mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Kung sa sarili natin, tama naman hindi natin kaya. Pero, iniligtas ba tayo ni Kristo? Pinili ba tayong maging mga anak ng Diyos para daanin lang sa sariling lakas ang pakikipaglaban sa buhay? No. Ang presensya niya at ang kapangyarihan niya through the Holy Spirit ay nasa atin. Anong klaseng kapangyarihan ang dapat nating makita? Ang sabi po na verse 19, ang hindi masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa mga nananalig sa Kanya. Ngayon, paano
patong-patong at paulit-ulit na mga salita ang ginamit dito ni Paul para ilarawan ang power na yan o kapangyarihan na yan. Immeasurable. Lagpas na sa anumang panukat na meron ang tao. Pambihira ang laki ng kapangyarihan ng Diyos. Para lang yan sa mga believers na katulad natin. At kung lumalago ang kaalaman natin sa kapangyarihan ng Diyos at sa buhay natin, mas lumalalim, mas matutibay rin ang pananampalataya natin sa Diyos. Mga kapatid, hindi ko natin kaya sukatin ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay limitado. Amen po ba? But our God is limitless. Amen po ba? Immeasurable. Ang Diyos po natin ay omnipotent, powerful. Kaya sabi ni Jesus Christ, malinaw, ang imposible sa tao ay laging posible sa Diyos. Sometimes, nalilimitahan ang pananaw natin at pagkakilala sa Diyos. Pero I tell you the truth, anumang pinlano ng Diyos sa buhay natin, wala pong makapaghihiwalay at hindi makakahadlang ang mga ito. Ang sabi niya sa Jeremiah 29:11, ako lamang ang mga nakakaalam ng mga bagay na inihanda ko para sa inyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Amen po ba? The plan of God in our lives, sometimes hindi natin makita. And sometimes we are limitless at limitado ang ating paniniwala natin. Kaya bang gawin ng Diyos ito? To the Lord, nothing is impossible. Amen? So what is my application? So, we pray na lumago tayo lahat sa kaalaman, sa pag-asa ng taglay natin, sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Para hindi tayo panghinaan ng loob o magduga. Sa kaalaman ng laki, ng kayamanan na nasa atin, para hindi natin hanapin sa anumang bagay. O sino man tao sa mundong ito, ang satisfaction, security, significance na hinahanap natin, at sa kaalaman ng pambihirang kapangyarihang kumikilos sa buhay natin, para hindi tayo sumuko sa laban natin, sa kasalanan, at sa mga hirap na dinaranas natin araw-araw. Kapatid, ganito ba ang ipinapanalangin natin para sa sarili natin at para sa mga kapatid natin kay Kristo? Ito ba ang benefits na kapag nagbabasa tayo ng Biblia? Kung ano ang binabasa natin, ay yun din ang pinagpe-pray natin para sa iba? Para matuto tayo kung paano manalangin ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya makikita nyo na kapag nagme-message ako sa inyo at sinasabi ko, I pray for you. Lagi ko sinasabi yon, pinagpe-pray ko kayo. Laging may nakaakibat na verses sa Bible na siyang ginagamit ko sa prayer ko para sa inyo. Ang pinakamahalaga naman talaga na maipag-pray natin sa bawat isa ay hindi kung ano lang ang basta-basta prayer request ninyo. Hindi kung ano ang gusto natin, kundi kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Kapatid, hindi kung ano yung gusto natin. Hindi kung ano yung wants natin. Ang pinagpe-pray natin sa Lord, Lord, ano ang gusto ninyo para sa akin? Ano ang gusto ninyong mangyari para sa akin? Ito ba pinagpe-pray kong ito ay para sa akin at sa kaluwalhatian mo? Napapanahon ba ito para ibigay mo sa akin? O kailangan meron ka pang ihanda para sa akin? Kapatid, ang pinakamahalaga naman talaga na maipag-pray natin sa bawat isa ay hindi kung ano lang ang basta-basta prayer request natin. Hindi kung ano ang gusto natin, kundi kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. And we are growing sa prayer life natin kapag ang gusto ng Diyos ang siya rin gusto natin. Ulitin ko, kaya naka-color po yan eh. And we are growing sa prayer life natin kapag ang gusto ng Diyos ang siya rin gusto natin. Kapatid, this is what the Word of God taught us sa buhay po natin. Ang gusto ng Lord, let us pray one another. Magtanong po tayo sa bawat isa. And we should pray sa sarili natin. Una, Lord, I want to know you more sa buhay ko. Lord, I pray for my husband. I pray for, pinagpe-pray ko yung mga anak ko. Pinagpe-pray ko yung mga apo ko. Pinagpe-pray ko sila. Pinagpe-pray ko ang church. Pinagpe-pray ko ang kapatid ko. Pinagpe-pray ko si pastor. Pinagpe-pray ko ang hindi pa mga nasa-save. Kailangan po natin maging, sometimes we need to pray
Yung hindi nakasentro sa puso natin, sa sarili natin. Sometimes, most of our prayer, puro sa atin eh. Tama po ba? Lagi natin sila, Lord, ito yung gusto ko. Lord, ito yung pinagpe-pray ko. Lord, ito yung gusto ko. Kapatid, the demand of the Word of God for us today is to pray that you must increase to your knowledge with the Lord Jesus Christ. Amen? And you should pray ang mga kapatiran natin na lumago sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Honestly speaking, hindi nyo alam kung paano ko kayo pinagpe-pray. Hindi nyo alam kung paano ko kayo idinadalangin sa Panginoong Diyos. Ako na lang at ang Lord ang nakakaalam na. Every time na may nakikita ako sa inyo na prayer ko ay nangyayari sa buhay ninyo, I always thankful to the Lord. Sapagkat Lord, nakita ko, may ginawa ka kay kapatid, may ginawa ka kay sister, kay brother, sa prayer ko. Na bagamat hindi karapat-dapat na pakinggan mo ko, because of your grace, nakikita ko yung prayer ko na mayroong nangyayari sa buhay ng isang kapatid. Amen po? Lahat tayo ay kailangang magpanalangin. Hindi po nyo ako dapat alisin sa prayer ninyo because I am a human person. Amen? Kung ano ang nararamdaman nyo, yun lang din po ang nararamdaman ko. Kung ano ang pwedeng magintok sa inyo, yun din po ang pwedeng magintok sa akin. Pero we should need to pray each of one of us sa ating iglesia. Kapatid, that is what about the Word of God. Sinasabi sa atin ngayon, kailangan natin magpanalanginan sa bawat isa. Panalangin natin na magkaroon tayo ng karunungan sa ating Panginoon. Ang Espiritu ng karunungan ay patuloy na sumaatin. Magkaroon tayo ng katiyakan, kayamanan at kapangyarihan na nagdidepend tayo sa magagawa ng banal na Espiritu sa buhay po nating lahat, mga kapatid. So, ngayong umaga, I hope and I pray na yung prayer po natin ay mag-level up. Kung meron man po tayong pagkukulang sa ating Panginoong Diyos, ini-ignore natin, wala tayong oras sa pananalangin natin, this is the time na kailangan po natin sabihin kay Lord, Lord, nais ko po na manalangin sa iyo. Amen? Sa punto pong ito, nais ko po na manalangin tayo. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Thankful po kami sa iyo sapagkat ang salita nyo ay authority ninyo sa buhay ko, sa buhay ng lahat ng narito. At alam ko na ang Holy Spirit nyo po ang may kakayanan lamang magpaunawa nito at magpabunga nito sa buhay namin lahat. Panginoon, ang dalangin ko naway naunawaan namin ang mga aral nito at magdala po ito ng kasiglahan, ng pagmamahal at kagalakan na manalangin kami, lalong-lalo na sa pagnanais nyo na lumago kami sa spiritual na aspeto at karunungan namin kung sino si Jesus sa buhay namin. Magkaroon po kami, Panginoon, ng pagkakilala kung paano hindi namin kaya sukatin ang kayamanan ng magagawa ng inyong banal na Espiritu sa buhay namin upang makapamuhay po kami ayon sa inyong kalooban. Lord, narito kami, nagpapakumbaba sa inyong harapan dahil alam namin, Panginoon, na minsan maraming pagkakataon marahil hindi kami nakakapagdasal, hindi kami nakikipag-usap sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos. At nawa, Lord, ngayong natutunan namin na nais niyo na lagi kaming manalangin at parinig yung mga prayers namin every day, every hour, every minutes ng buhay po namin. Lord, tulungan niyo po kami na ngayon ay lagi kami mapanalangin. Kayo po ang nakakaalam sa aming kalagitnaan ngayon kung ano ang dahilan kung bakit hindi kami nakakapag-pray. Panginoon, alam nyo at nakikita ninyo ang mga nagiging hadlang when it comes to our prayer life, Panginoon. And we ask, Lord, na nawa po through the power of Thy Holy Spirit at sa kapangyarihan ng salita niyo pong ito, nawa po mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. We surrender to you, Panginoon, ang lahat ng weakness namin ito. At pinapahintulutan ninyo kami ngayon sa oras na ito na lumuhod sa inyong harapan at sabihin, without you, we can do nothing, Lord. Kaya Lord, maraming salamat sa lahat ng aming natutunan sa umagang ito. For the glory of your name, this is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay? Ngayon po, dako po tayo sa ating pangalawang gawain.